Di ba sana kung mura-mura lang lugi namin. Kung malugi kami, 4,000, 5,000. Sa namin kukunin yung pera, inungutang na namin lahat yun. Yung 40 po yun, lugi sa isang buwan? Sa isang araw lang yun. Malaking lugi. Ganito inilarawan ni Elizabeth Espino ang nalulugi sa kanyang paninda simula nang ipatupad ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Ngunit sa kabila nito, patuloy silang sumusunod sa 350 pesos per kilo na ipinataw na MSRP sa kasim at pige, pati ang 380 pesos per kilo na bentahan sa liempo. Ngunit panawagan ni Aling Elizabeth, mas bigyang pansin ng Department of Agriculture o DA ang mga supplier at dealer na mataas pa ring magpresyo ng karneng baboy na ipinapasa sa retailers. Kami ang pinupukpok, hindi yung, dapat ang pupukpok nila sa taas. Yung supplier at saka dealer. Ganun din ang pahangon nila, hindi pa rin mababa yung pahangon nila sa amin. Bunsod nito, layo ng Department of Agriculture na magsagawa ng mas istriktong implementasyon pagdating sa MSRP sa karneng baboy. Ito'y upang masiguro na sumusunod ang mga pork stakeholder sa mga itinakdang presyo. Aminado naman ang kagawaran na hindi mabilis ang implementasyon ng naturang programa. Base na rin sa kanilang ulat na nasa 30% pa lamang ang fully compliant dito. But definitely, ipapababa natin yan at kung kailangan namin gumawa ng double time at ikot at stricter enforcement sa mga food safety ng mga biyahero, ng mga farm, gagawin namin yan para masunod ang usapan. Kasabay na rin ito ng muling pakikipag-usap ng kagawaran sa iba't ibang pork stakeholder sa bansa upang malaman ang panig ng mga ito at muling mailahad ang mga hakbang na gagawin ng DA upang matupad ang napag-usapang MSRP. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa farm gate price na 230 pesos per kilo, kikita pa dapat ang mga pork stakeholder na magpapatong ng presyo dito. They have no reason not to follow ang usapan at that is already bordering on profiteering. Ina-identify lang natin ngayon which farm ba, biyahero ba, o retailer nagpo-profiteer. Sa ngayon, wala kami nakikita sa retail. Baka sa biyahero o sa farming. Babala rin ang kalihim kung patuloy na hindi susunod sa ipinatutupad na MSRP ay mapipilitan siyang babaan pa ang napag-usapang presyo o kung kinakailangan ay magsasampa ng kaso ang ahensya laban sa mga matitigas ang ulo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.